What's up guys, JP here and welcome to JP Investing. So pag-usapan naman natin ng credit card. Alam nyo ba na wala akong credit card? Dahil sa simple lang, hindi ko ito gusto. Pero hindi naman tayo pare-pareho. May mga iba sa atin na mahilig sa credit card dahil sa mga rewards na natatanggap nila. Pero explain ko lang sa inyo kung bakit hindi ko gusto ang credit card and why I don't use it. Disclaimer lang. Lahat ng sasabihin ko ay base lamang sa aking personal na pananaw. Hindi ko kayo dinidiscourage kung gusto nyong kumuha ng credit card. Nasa inyo na po yun. Sasabihin ko lang dito yung mga bagay na sa tingin ko ay dahilan ko at ng marami pang ibang Pilipino kung bakit ayaw nila sa credit card. So having that, punta na tayo sa unang reason bakit hindi ko gusto ang credit card. Una, credit means utang. Sino nga ba sa atin ang gustong magkautang? I would imagine lahat tayo ayaw, 'di ba? Pero bakit pagdating sa credit card, lahat gusto magkaroon? Well, siguro dahil karamihan sa ating mga Pilipino ay gusto lagi ng instant, magkaroon agad ng mga bagay na gusto nila o gusto natin kahit na malaki pa ang interest nito. Magandang example dito yung mga hulugang kotse. Okay na sa kanila magkaroon ng malaking interest basta makuha agad yung gusto nilang sasakyan. So balik tayo. Utang. Ito yung salitang pinaka-ayoko. Unang-una sa lahat, bakit ko kailangan mangutang kung may pambili naman ako? Pwedeng i-reason ng iba is for emergency purposes. Pero 'di ba, kaya nga tayo merong emergency fund para dito. Siguro may chance na mangutang ako kung yung uutangin ko ay gagamitin ko para gumawa ng mas madaming pera o pangpuhunan sa negosyo. Pero hindi ito through credit card. Nevertheless, knowing myself, gusto ko lagi play safe, kaya X na talaga sa akin ang umutang. Pangalawa, interest. So pag nangutang ka, hindi naman pwedeng walang interest dahil doon sila kumikita. At sinasabi ko sa'yo, pwedeng isa na ito sa dahilan ng posibleng paghihirap mo sa pera. Knowing most credit cards right now is sobrang laki ng mga interest ng mga ito kung hindi ka makakabayad on time. Pangatlo, dinidiscourage nito ang kakayahan natin pagdating sa self-control. Andyan yung, okay lang, bibilin ko na, may credit card naman ako eh. O kaya, kaskas mo na lang, malapit na naman sweldo. Tinatanggal nito ang kakayahan nating magtiis o magkontrol sa paghawak ng pera at masasabi ko, isa ito sa pinaka nakakatakot na makasanayan o maging hobby ng isang tao. Pang-apat, it just likely means na wala kang budget o hindi ka nagbabudget ng mga gastusin mo. Isa sa mga pinakaunang tinuturo ng mga financial guru o expert ang magkaroon ng daily o kahit monthly budget sa mga gastusin mo. So having credit card likely means having purchases outside your budget or financial capacity. Tinuturuan o inuudyok ka pa nitong gumastos ng higit sa kakayahan mo. And lastly, it can lead you to more spending. So sa pagkakaroon mo ng credit card, meron ka ng kakayahan para gumastos ng higit sa pera mo na nasa iyo. Kahit anong oras mo pa gustuhin. Halip na nag-iipon ka ine-encourage ka pa nitong gumastos dahil sa mga rewards nito. So with all that, I can just say na kung may pera ka namang pambili, huwag ka nang gumamit ng credit card. At i-cash mo na lang. Madalas pa may discount pag binayaran mo ng cash. So ayun lamang para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like and subscribe and maraming salamat po. Paalam!